Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang habang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1028 ng Ride On Ministry. Araw po ng Tuesday, April 11, 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling lumapit sa banal na presensya ng Panginoon sa diwa ng panalangin. Hallelujah. At praise the Lord. Alam niyo kahit na umaga, mainit ang panahon. O aming Ama daming Diyos, hayaan po ninyo na kami po ay muling maglambing sa inyo sa pamamagitan ng aming paglapit, pagsusumamo, pakikibahagi sa iyong banal na presensya. Muling dumaloy, Panginoon, sa amin, O Diyos, ang kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu upang kami ay pangunahan. Maituon, Panginoon, ang aming mga isipan at kamalayan, Panginoon, sa mga nais mo na ipabatid sa amin. Walhati sa kataas-taasan sa banal mong pangalan. Dulutan mo kami, Panginoon, ng ibayong kagalakan, kapayapaan at gayon din ng pagkaunawa sa bawat salita na nais mo na ipabatid sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Purihin ka, sinasambat kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Oh, maraming salamat, O Diyos, at tunay nga naman na kay buti-buti mo sa amin. Bagaman may mga sandali na kung saan ay mahirap mo kaming maunawaan dahil sa aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng awit na ito at gayon din ang aming pagkilala sa nag-compose nito at naglapat ng musika. Yes, i-bless mo kami sa mga tatalakayin namin sa umagang ito. Maghari po kayo sa amin at ikaw po ang siyang manaig, hindi po ang aming mga sarili. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Hallelujah at praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah at praise the Lord. Akala ko po ay wala tayong ride-on ministry ngayon dahil kagabi pa magpanggang kanina mag-alas 5 na ay wala pa tayong internet. Kung bakit nagkakaproblema ang ating globe. Yes. Anyway, purihin po natin ang Panginoon sapagkat binarapat ng Diyos na at least meron tayong pagsasalusaluhan sa umagang ito. At pinupuri po natin ang ating Panginoon. Well, kailan ba nung tayo po'y lumakbay patungo sa Caloocan? Holy Monday, Thursday. Yes, Thursday. At hanggang gabi tayo doon ng Biyernes sa pagkikibahagi at pangunguna sa Holy Communion, washing of the feet, at gayon din sa 7 last words na tayo po yung pinakapinalit. Pero yung Thursday na yon ay maaga dahil kailangan lumakbay kami. Ay nasumpungan ko doon sa kulungan ng aking aso na chow-chow na malaki na yan ay meron ng 10 years. Ay nakabulag na at namatay. Sabi ko ay baka na-hit stroke. Yun ay inilibing natin. At siyempre nakapanghihinayang. Pero ang maganda doon sa bawat kawalan ng buhay, tayo na mga mananampalataya ay meron laging kapayapaan na nararamdaman at nararanasan. Gayong din nung nakaraan Sabado ay maglakbay sana ako patungo din sa bandang Anilaw, Batangas upang sa ganun ay makibahagi sana sa Easter celebration ng Marvelous Faith Methodist Church ng Calamba City. Pero hindi tayo natuloy sapagkat may diferensya naman ang break natin at medyo malayo yun. At siyempre, tinitingnan natin baka mawalan tayo ng break sapagkat nung lakbayin namin papunta sa Caloocan pagbalik
ay may panahon na nawawala na yung break. Pero tuloy pa rin ang lakbayin that I have to be in Caloocan at gayon din, kailangan din makabalik dito sa Cavite. Well, nakarating kami, nakauwi na mapayapa pero ang lakbay natin ay hindi po mabilis at malayo tayo lagi sa sinusundan natin at iniiwasan natin yung mga daan na ganon. Para sa ganon ay makaiwas sa anumang aksidente. Kung kanya ito ay 3 araw na kung saan nagpapagawa tayo at meron pang isa na problema na naman patungkol sa bearing daw at medyo kumakalog. Ngayon, lahat ng mga iyan ay mga sirkumstansya ng buhay na kung saan ay na-challenge kung hanggang saan yung kapayapaan meron na tayo. So, hindi ako natuloy sa Anilao, Batangas. Ngayon, nag-iisip ako ngayon na saan ba ako ngayon magse-celebrate ng Easter Sunday. Well, tama-tama naman na kung saan ay hapon yata yon na kung saan ay nagpahatid ng mensahe itong si Reverend Dr. Jimmy Sembrano na maigting ang kanyang paanyaya upang dumalo sa alas 5 ng umaga na Easter service ng Mount Pisgah United Methodist Church dito sa Molino Por, ng Bacoor City, Cavite. Na yan ay ginanap doon sa pinaka-rooftop. At aking pinasinayaan yon at dumalo ako. Upang sa ganon ay makapiling naman ng mga dating kasama sa inang iglesia natin. Alam niyo ba ng Mount Pisgah, United Methodist Church along National Road yan. Patungo sa bandang Paliparan ay nung kapanahonan namin yan sapagat yan ay misyon noon ng Central United Methodist Church na kung saan ay kabataan po kami noon. Naaktibo sa Post-Vesper Fellowship at gayon din sa Christian Ambassadors noon na aming ginagawa. So kami ay nakapagmimisyon dyan na mga 80s. Malit pa na church yan. At yung lote ay donasyon ng mga Fernando. Yes, Rafael Fernando. Pero ngayon ay napakalaking church at meron silang 4 na palapag at merong rooftop na building na eskwelahan at doon sa rooftop ginawa. So, naalaala natin yon mga pagmimisyon natin na isang makitid na daan nun, talahiban pero kakaiba na ang kalagayan. Yes, yan Mount Pisgah United Methodist Church and Hope United Methodist Church ng Buhay na Tubig, Imo City, iisa yan sapagkat yan naging anak din ng Mount Pisgah. Kapwa malalaking church yan at may mga paaralan. So atin pong pinasinayaan ng imbitasyon at lumarga tayo doon at purihin natin ang Panginoon. At napansin ko na kung saan ay very much welcoming and warm ang kanilang pagtanggap. Naka-face mask tayo, pero nakikilala tayo. Bisa pali po kayo, makiat po kayo at kamayan dyan. At puri ng Panginoon, doon po kayo mo po sa bandaron. At gayon pinakalala sa akin yung chairman. At pinaupo ako doon sa harapan mismo. At nung makita ko yung live ng worship service ay nakikita ako doon. Kikita ko yung likuran ko na nakapronta ako at purihin natin ang ating Panginoon. So tayo po ay nakibahagi ng Easter celebration
At gayon din, napakinggan natin ng very challenging at malaman na sermon ng Reverend Dr. Jimmy Sembrano na isang retired minister. At namit natin din ng ang administrative pastor na dating Reverend Kuwa. Gayon din ang kaniyang asawa. At purihin natin ang Panginoon at pagdating doon sa bandang closing hymna, dahil merong pagitan doon, bago yung last stanza ay merong, excuse me po, panalangin ng pasasalamat at pagtatalaga and then benediksyon. At tinawag ako ng administrative pastor na hilingin natin si Bishop Litangonan na siyang manalangin at gayon din na siyang magbibigay ng basbas. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat nagampanan naman natin ang ating gawain bagaman walang pasabi at pauna. Alam niyo naman ang mga pastor ay laging handa sa mga sitwasyon. Ngayon, panalangin natin mga kapatid sa ating Panginoon Diyos sapagkat balita ko na kung saan ay at least 5 na churches dito sa Cavite, di umano ay parang magdi-disaffiliate. At isa na itong Mount Pisgat, gayon din ng Hope United Methodist Church. Kaya bakit ko sinasabi ito? Sapagkat we need to pray for our mother church. Yes, panalangin natin na sila. Hindi naman sa tayo po'y nakikialam o nakikisaw-saw. Pero in the ecumenical realm, we need also to pray and intercede with them in their current situation. Kaya yun ay ating pong ipinanalangin. Bakit ito sinasabi ang mga bagay na yan? Sapagkat ang ating pong pag-uusapan ngayon ay it's indeed a very timely message for the Easter or resurrection. Ang napapanahon na mensahe ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Hallelujah and praise the Lord. Ang pinaka-passage natin ay John chapter 20 verses 19 to 23. Well, ating pong himay-himayin dito sapagkat isa sa napakahalagang mensahe ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay about peace, kapayapaan. Kanya nung dumating ang magdadapit hapon na ayon sa passage na ito, na ito yung pinakaunang araw ng linggo, mga karaydon sa ating Panginoon, na habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil sila po ay nakakaramdam ng takot. Kanino sila natatakot? Siyempre sa mga kalaban ng Panginoon at gayon din sa mga humahadlang sa kanila. Ang mga Hudyo. Baka sila ay lusubin at baka sila ay dakpin at baka sila ay makaranas din ng naranasan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Well, gayon din tayo sa ating mga buhay ay merong mga pagkakataon na tayo po ay nakakaramdam ng takot. Kung anumang kadahilanan ng mga iyan ay tayo mismo ang nakababatid. Sa magkakaibang mga konteksto, magkakaibang karanasan, magkakaibang mga pinagdadaanan natin.
Sa buhay natin ay nakakaramdam tayo ng takot. Well, sino ba naman ng tao na nilang ng Diyos na kailanman ay hindi nakaramdam ng takot? Maging kayo po, ako at tayong lahat ay may mga pagkakataon na kung saan ay nararamdaman natin ang takot. Yes, merong ganyang sitwasyon. Ibig sabihin lamang na tayo po ay normal, tayo po ay tao na bahagi ito sa pagkalalang ng Diyos sa atin. Iba-ibang level ng pagkatakot. Merong pagkatakot na nauwi sa hindi magandang sitwasyon, pero meron naman pagkatakot na kung saan ay napagtatagumpayan natin at gayon din na ating pong nabibigyan ng resolusyon at ating pong nabibigyan ng kaukulang katugunan upang hindi manatili sa puso at gayon din sa isipan natin ng takot na nagbibigay ng kabelesahan sa atin at siyempre, ang epekto nito ay kakaiba. Pero meron naman iyong positibo na konteksto ng takot. Yes, halimbawa yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At gayon din yung konteksto that we need to fear in the Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin nun ay matakot tayo sa mga pagkakataon na kung saan ay maaring magkulang tayo at magkasala tayo. Dahil meron tayong atipanan o sinumpaanan sa ating Panginoon. Tayo ay nakaalam ng katotohanan. Tayo ay nasa banal na presensya ng ating Panginoon na nangako sa atin na hindi tayo iiwan, di pababayaan man siya mismo, hindi kailanman nagkukulang sa bawat isa sa atin. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa gitna ng naranasan ng mga disciples na takot, dahil nga naman sa mga Hudyo, doon dumating ang ating Panginoong Heso Kristo. Yes, dumating si Jesus at tumayo sa gitna. Yes, dumating si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Alam niyo mga kapatid, sa Panginoon kapag si Jesus ang siyang dumating, hindi po doon sa gilid-gilid. Yes, hindi po doon sa malayo, kundi nandun mismo sa gitna. Which is indeed representing our Lord Jesus Christ, our intercessor, our mediator, our Lord and Savior, the focal center of our existence, the focal center of our camaraderie fellowship, and the focal center of the church we belong, the focal center of the community we belong, and even the family we belong. Jesus Christ must always be at the center. Yes, siya lagi na siyang magiging sentro ng lahat ng usapin at kalagayan at mga kaabalahan ng ating mga buhay. Kung baga sa gulong ay siya yung nandun sa gitna na siyang nagpapahikot, na siyang nagiging direksyon natin at siya ay yung pinakaluluwa ng ating buhay. Na nagpro-provide mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos upang hindi tayo matakot. Well, dahil nga sa natakot ang mga disciples, mga ka-ride-on sa Panginoon, ang
iniwanan na mensahe mismo ni Jesus sa kanila. Kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you. Yan ang mensahe na sinabi ni Jesus sa kanila mismo. Kapayapaan ang sumainyo. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, saan ba nanggagaling ang tunay at pangmatagalan na kapayapaan? Well, merong mga panandalian, pangmaiklian na kaparaanan ng kapayapaan. Pero hindi kayang resolbahin lahat, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kundi kung sino yung pinanggagalingan ng kapayapaan na mismo ay yaong dumating sa kanila na nasa kanilang kalagitnaan. Well, Jesus, the Prince of Peace, na sinasabi nga doon sa Isaiah 9:6, ang prinsipe ng kapayapaan. At ang kapayapaan na iyan na kanyang ipinagkakaloob ay mararanasan, ma-enjoy ng sino man nakikilala sa kanya. Na tumatanggap sa kanya at ipinamumuhay siya at gayon din ang kanyang mga salita. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay the absence of war ay hindi po ibig sabihin na kung saan yan na yung kalubusan ng kapayapaan. Well, kita naman natin ang konteksto ng mundong ito sa kasalukuyan ay nasusubok ang pagipagitan ng mga bansa like Russia and Ukraine vis-a-vis. Di ba hindi pa natatapos na gera at gayon din sa Middle East? Meron din mga kasalukuyan nangyayari bagaman sa karanasan dyan sa bandang Middle East, lalo na dyan sa talagang banal na dago hanggang sa ngayon ay walang katapusan ng mga digma nangyayari. At dito naman sa Asia, ito naman na problema sa West Philippine Sea na kung saan ay nagbibigay ng banta at gayon din nasusubok ang kalagayan po ng kapayapaan between China and Taiwan at gayon din sa mga karatig bansa na kung saan meron din mga claim dyan sa West Philippine Sea. At gayon din di lamang kundi nandyan din ang pakikisawsaw ng mga superpower from the European continent at gayon din sa both Eastern and Western at gayon din dito sa Asia at gayon din ang Pilipinas na kung saan ay madadamay din. Dahil the northern part of the Philippines, yes, lalo na Batanes, malapit na dyan ang Taiwan at gayon din ang parte ng Palawan at nasusubok din dyan sapagkat dyan din malapit yung kung saan nagtayo ang China ng artificial na isla. Well, yan ay kasalukuyan na nasusubok ang ikapapayapa ng buong mundo ito, bagaman ang mga ito, mga karaydon sa Panginoong Diyos ay bahagi sa mga sinyales na nasabi na ng ating Panginoong Hesus Kristo. Well, there are external forces na nasusubok ang kapayapaan at gayon din in the international level, localized level, yes, at gayon din sa small scale ng konteksto ng lipunan, in the family, in the community, at maging sa church ay, di ba, nasusubok din ng usapin ng kapayapaan, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos.
Well, ibig sabihin nun, mga ka-ride-on sa Panginoon, na ito ay realidad ng buhay. Ito ay realidad ng bawat konteksto ng buhay at gayon din ang galaw ng daigdig na ito. Kung sa panahon na mismo ng mga disciples at sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay nahahamon na ang patungkol sa kapayapaan. Well, kung ano ang message ni Lord sa panahon na iyon na peace be with you, kapayapaan ay sumainyo, magpahanggang sa ngayon, it will always be a challenging message of the Lord Jesus Christ for the world, for the people, at gayon din sa lahat na kung saan ay pasinayan. We should welcome, yes, the uttered words of Jesus Christ. Peace be with you, kapayapaan ang sumainyo. Kanya nga po dito, napakahalaga na kung saan lalo na yung panlalim at panloob na nararapat na kung saan ang kapayapaan na mismo ni Jesus ay sumasaroon upang mula sa panlalim at panloob ay dumadaloy panlabas ang kapayapaan na mismo mula sa ating Panginoon. Kaya nga po, di ba sinabi ni Jesus sa Beatitudes, yes, yung tayo ay maging peacemakers. Blessed are the peacemakers. Yes, nandun ang expectation ni Lord. Nandun ang inaasahan ni Lord sa bawat mananampalataya at gayon din sa bawat iglesia. At gayon din sa bawat tao sa mundong ito at gayon din ang bawat bansa. Na lahat sana ay maging ambassadors of peace, maging peacemakers, upang sa ganon ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon ang siyang dumaloy sa kinapal. Yes, mga kapatid sa Panginoon, kapayapaan na yan ay kaakibat ng pag-ibig ng Diyos, kaakibat ng pag-asang ibinibigay niyan, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, nung masabi ni Jesus, ang peace be with you, kapayapaan ay sumainyo, ay kanyang ipinakita sa kanila. Ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay sila po ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, one of the very nature and manifestation of the Lord Jesus Christ. Yes, pinapakita niya. Pinaparanas niya. Upang lalo natin maunawaan, lalo natin ma-appreciate at lalo natin nabigyan ng pagpapahalaga sa ating mga buhay. Kung ang kataas-taasang Diyos, Ama, ay ipinakita niya, inihayag niya ang misteryo niya mismo sa pamagitan ni Jesucristo na dumatal sa atin, naganap ang lahat. Yes, ginampanan ng lahat. Nagsakripisyo, namatay, pero siya ay nabuhay na maguli. Gayon din nawa tayo, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos. Kung si Jesus ay kanyang ipinakita ang dapat na kanyang ipinakita sa mga alagad, gayon din tayo, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos ay ipakita rin natin sa madla.
ang dapat natin na ipakita. Kung sa pagkakataon na yan ang ipinakita ng ating Panginoon ay mismo ang kanyang kamay at gayon din ang kanyang tagiliran, na siyang dinaluyan ng napakahirap na kanyang naranasan. Tayo ngayon, kung ang mga kamay natin na ipinapakita natin at gayon din bawat tagiliran at kamay himay-may ng ating katawan, espiritu at kaluluwa na binago ng ating Panginoong Diyos, let these hands that we have from the bottom of our hearts to shower the blessings of the Lord. Yes, to extend that peace to all people. Yes, extending our hands to the people, embracing the people, and preaching, gayon din na kung saan ay humayo tayo, mangaral tayo, magturo tayo, at gayon din ang mga kamay na ito na ipinapakita natin to bless people, to extend the healing touch of the Lord that Jesus Christ to those who are deeply in need of healing, to those who are deeply in need of peace and of strength and of tranquility and all others na kailangan po nila mga ka-ride-on sa Panginoon. Hindi ang kamay natin ito na kung saan ay pinipili lamang ang kinakamayan, pinipili lamang ang iniibig, pinipili lamang ang ini-embrace, pinipili lamang ang tao. Pero ang kamay ng ating Panginoon, yes, open hands. Kaya nga open hands, open hearts. Yes, at gayon din na kung saan ay ang presence niya mismo sa pamagitan ng church na kanyang itinayo at ipinagkatiwala sa buong Kristyanismo should always be a welcoming church with both hands, mga kapatid sa ating Panginoon. A loving church, a church that reaches out the people, a church that loves people, a church who cares so much, a church that has something to say and offer to the community and to all scopes of ministries and missions and outreaches that the church na kung saan ay ginagawa. Kaya nga ho, let that peace in the Lord, let that love in the Lord and the hope from the Lord, the assurance of salvation, the good news of salvation, yes, upang sa ganon ay atin pong isabog saan man tayo naroroon. Kaya nga dito sa ginawa ni Jesus, ang naging dating, naging pakiramdam kung sila ay natakot, napalitan ng kagalakan. Yes, kapag tayo ay nakay Jesus, nasa piling ng ating Panginoon at gayon din kung clinic-claim natin, dinideclare natin sina sa buhay natin ang kanyang mga mensahe, lalo ng kanyang sinabi na peace be with you, ang kapalit niyan ay kagalakan. Mahirap man ang pinagdadaanan, galak ka pa rin. Yes, meron ka mang problema, ay very sweet ka pa rin. Meron ka mang problema, ay napapangiti ka pa rin at hindi ka pinangibabawan ng anumang sirkumstansya ng buhay sapagkat hinahayaan mo na si Jesus ay laging dumarating sa iyo at laging nasa kalagitnaan ng iyong buhay at nasa kalagitnaan ng anumang sitwasyon pinagdadaanan. Kaya nga ho ang pagdating ni Jesus sa kanilang kalagitnaan at gayon din ang kanyang mensahe na kapayapaan ay sila po ay nabigyan ng kagalakan. Nang makita si Jesus, mga kapatid sa ating Panginoon, being with the Lord Jesus Christ, ang magiging bunga niyan sa atin ay kapayapaan. Yes, kagalakan.
At gayon din ng pag-ibig at gayon din ng pag-asa na meron tayo. Gayon din na kung saan kay Jesus, meron tayong magiging taglay na kalakasan. Jesus will always be the answer. Jesus Christ must always be the past, the current, and the future ng ating buhay if we really want to continuously experience, yes, the depth and the wideness of His peace na Kanyang inilalagak sa bawat isa sa atin. Kung gaano kaimportante itong mensahe niya ng kapayapaan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Nulit niya ito. Sa Kanyang mga disciples, muli niyang sinabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Yes, pero merong karugtong ang Kanyang sinabi kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman na kayo. Peace be with you as the Father has sent me, I am sending you. Well, sa aking pagmumuni-muni, pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng kapayapaan. Pero hindi lapat na ang kapayapaan na iyan ay tayo lamang ang siyang magtatamasa. Hindi lamang tayo ang nabibiyayaan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Kundi tayo na binibendisyonan, yes, pinagkakalooban ng kapayapaan ng Diyos in order for us that the message of resurrection na siyang magpapakilos sa atin upang humayo. Yes, upang humayo at sabihin natin patungkol kay Jesus at gayon din na ipaabot natin ang kapayapaan mula kay Jesus, lahat ng maaari natin na magawa. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, ay hindi natin kakayanin ang paghayo kung wala ang bendisyon ng Panginoon. Kung walang kapayapaan ng Diyos na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon sa Kristo, nang masabi ni Jesus ang mga katagang ito, dito ngayon ang pangako ng ating Panginoong Heso Kristo na darating ang panahon na kung saan ay sila'y bibigyan ng kapangyarihan. At yun nga yung ginawa ni Jesus. Ang mga disciples ay Kanyang hiningaan. At sa kanila ay Kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinapatawad. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, combining that peace from the Lord Jesus Christ and the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words in us, for us, through Jesus Christ. What a very powerful na kapangyarihan na pinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Jesucristo na gagamitin natin sa mapayapa at maayos na kaparaanan. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, di bang susunod na panahon pagkatapos ng Easter ay, yes, Ascension,
of the Lord Jesus Christ at paparating na naman ang celebration natin ng Pentecost. Mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, mapabago sa paghihirap at kamatayan ni Jesus, iniisip niya pagpapatawad. Sa panahon na siya nabayubay sa krus, iniisip niya ang kanyang ministeryo, pagpapatawad pa rin. At gayon din pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, nandun pa rin ang kanyang mensahe ng pagpapatawad na siyang mahalagang elemento ng pag-ibig nagmumula sa kanya. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sa buhay natin kapag ang kapayapaan ng Panginoon nasa atin, kapag ang banal na Espiritu ang nasa atin, kapag ang kanyang mga salita ang nasa atin, ano mang pinagdadaanan natin, we can move on. Yes, we can move on. Kaya nga po mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung tayo ay ambasadores, yes, peacemakers sa panahon na ito, kung paano tayo pinatawad ni Lord, marunong din tayo magpatawad. Kung tayo ay iniibig ni Lord sa kabila at sa gitna ng ating mga pagkukulang kapalpakan at gayon din ang ating mga kakulangan, pinatatawad niya tayo, minamahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya nga ho, this very timely message of the resurrection, peace be with you, and descending forth of the Lord Jesus Christ, at gayon din ang kanyang pagkakaloob ng banal na Espiritu, at gayon din ang kanyang pagpapaalaala sa pagpapatawad. Wherever we are, mga kapatid sa Panginoon Diyos, tayo po ay panatag na maaaring kasangkapanin ng ating Panginoon. Yes, kung nais natin na tayo ay pinatatawad ng Panginoon, tayo din ay magpatawad. Kung tayo ay nais na kasangkapanin ng Panginoon upang maging peacemakers, kinakailangan din na kung saan ay mula sa atin, mula sa Kanya at gayon din sa iba. Wala tayong pinipili na kung saan ay para sa kapayapaan. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, sana ang panalangin natin, pagsamo natin, peace for all people. Peace for all the nations at gayon din, peace sa buong mundong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi, peace be with you. Hallelujah. Ngayon ay ating pong batiin ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Reverend Juan Corpus Sr., yes, retired pastor of the United Methodist somewhere dyan sa bandang bayan ng Victoria ng Oriental Mindoro. Yes, kilala ng ating Deaconess Elisa Adormeo Gansit. At gayon din ang kapatid na Mark Cyril Asuncion ng Manila City, happy birthday. Winjoy Delion Pascual, happy birthday. Sudima Pascua Agamao ng San Matisabela, happy birthday. Fernando de Lima ng Malabon City, happy birthday. Lucy Campos Bercero ng Gimba, Nueva Ecija, happy birthday sa iyo. Nelly Baldes Domingo ng San Matisabela, yes, wherever you are, happy birthday. Emo Ray Aaron, yes, ng San Matisabela, happy birthday. Gisi Gatmen Taganas ng San Matisabela, happy birthday. Lucy Dalida ng Gimba, Nueva Ecija, happy birthday. Elizabeth Jacob, happy birthday. Glenn Castillo, happy birthday sa iyo at gayon din ang kapatid na Leloch Biernes ng Caloocan City, happy birthday. At gayon din ang kapatid na Mark Cyril Asuncion ng San Matisabela, happy birthday. Charlotte DC Pama ng Tuguegarao City, Cagayan na nasa Ukar Al-Waku, Qatar, happy birthday. At gayon din ang kapatid na Edson Cruz Ayuste
ng Orion Bataan. Happy birthday sa iyo at ang kapatid na Danny Tangonan ng Florida, USA. Happy birthday. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday. Alam namin, Panginoon, na hindi po lamang ang mga kapatid na ito ang may birthday, kundi marami pa sa buong mundo kasama na po ang mga sanggol na isinilang. Salamat po sa kanilang mga buhay na inyong pinagpala ng panibagong taon na kanilang harapin at lalakbayin. Patuloy, Panginoon Diyos, na sila po'y pakaingatan mo sa araw-araw, pagpalain sa lahat ng larangan, higit sa lahat, Panginoon Diyos. Ang hindi sila makalimot na magsilapit, magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. Yes, pagpalain mo pa sila ng maraming taon at darating po sa kanilang buhay, na inyong patuloy na pinagpapala, pinasasagana at pinagtatagumpay, Panginoon. At higit sa lahat, ang patuloy na tumibay ang kanilang pananampalataya at lumago sa espiritual, lalo na sa kanilang relasyon sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwi na lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. Itsi naman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon at tayo po'y dumako sa ating panalanginan sa pagkakataon na ito. Kung meron po kayong mga prayer request, type nyo lamang at isend ninyo ng ating pong makita at maisama po natin sa ating mga panalangin. Hallelujah at praise the Lord. Maraming salamat po sa hamon ng buhay na inyo pong ipinarating sa bawat isa amin. Maraming salamat po, panibagong araw na siyang ipinagkaloob mo, na punong-puno ng pag-asa at gayon din ang ibayong kalakasan meron ng bawat isa amin. Salamat po sa bawat blessing na aming natanggap nagmumula sa inyo. Salamat, Panginoon.
na ikaw ang siyang matibay na aming sandigan sa araw-araw, matibay na muog sanggalang namin, at matibay na panghahawakan namin sa araw-araw, Panginoon, sapagkat ang dulot mo lagi sa amin, kapayapaan, kagalakan, at gayon din ng iyong pag-ibig, ng iyong malasakit, ang iyong patuloy na suporta sa amin, at gayon din ang pag-asa ni pinagkakaloob mo sa amin upang kami magpatuloy na nangabubuhay na kabahagi ng paggabuhay na magulimo. Salamat, O Lord, sa bawat isa na nagkikibahagi ng Ride On Ministry. May you continue to bless each one of them, the family they belong, that the work, the ministry that they're doing every day. At gayon din ang kanilang daily need na natutugunan lagi, Panginoon. I-bless mo pati ang kanilang mga kabuhayan. Gayon din, Panginoon, ng kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw, and even to bless their bodies, their health, for good health and wellness, O Lord Jesus Christ. O aming Ama at aming Diyos, patuloy po ninyo na pagpalain ang bansang Pilipinas sa kabuuan mula sa national level down to the region, to all provinces, sa mga distrito, at gayon din, Panginoon, sa bawat city, at gayon din sa mga municipalidad, hanggang sa lahat po ng mga barangay, mga sityo, purok, at gayon din sa bawat pamilya, bawat individual, ang kabuuan, Panginoong Diyos. And even the three branches of the government, the judiciary, the executive, and ng gayon din, Panginoon, ng judikatura, at gayon din, Panginoon Diyos, ang mga iba't ibang mga kagawaran at mga ahensya ng gobyerno na naglilingkod sa bayan. Lord Jesus, napakaraming mga problema na hinaharap ng bansang ito. Tulungan mo, Panginoon Diyos, and even to lead all the leaders in the government and even in the private world, at gayon din sa mga churches, sa mga inaasahan mo na mga lingkod, bayan, lingkod, iglesia, at gayon din kapwa, manggagawa at mga laiko, mga kanin. All the existing church-related institutions na inyo pong kinakasangkapan upang sa diversified and creative innovative ministries and mission outreaches, programs and projects na ginagawa, Panginoon. It would come into a victory and fruition because you are at the center all of this existence ng mga gawain, aming Ama at aming Diyos. Gayon din ay bless mo lahat po ng mga pangailangan. Gayon din mga naghahanap ng hanap buhay, pagpalain ng sila magkaroon ng hanap buhay. Gayon din, Panginoon Diyos, sa iba't ibang problema na meron ng bansa, katulad na lamang ng poverty, at gayon din sa mga matataas na bilihin, at gayon din, Panginoon, sa mga nangyayaring krimen, sa mga illegal drugs, at gayon din ang dinatapos na problema ng insurgency, at sa lahat po, Panginoon Diyos, pagpalain po ninyo ng malutas ang lahat na ito, including all projects na ginagampanan, Panginoon, para sa kabubuti ng bansa'y kaunlad. Pero hindi lamang, Panginoon, sa bansang Pilipinas, kundi lahat po ng bansa sa buong mundong ito, Panginoon Diyos, and that we pray, O Lord Jesus Christ, for peace, for righteousness and holiness and justice, your kingdom to reign sa lahat po ng buong mundong ito at sa buong sangkatauhan, Panginoon. And we pray, O Lord, that Jesus Christ, na marami pa na kaluluwa na mailapit sa iyong panan. O aming Ama at aming Diyos, sila po na dumaranas ng kagipitan sa buhay na ito, ang inyong pagliligtas at katugunan. Sa bawat problema, tulungan mo sila na masolusyonan at gainin, Panginoon, sa mga nakakaranas ng anxieties at mga kagalumihanan sa buhay na ito. Tulungan mo sila na sila mapanatag
at maging mapayapa at gayon din na sa iyo, Panginoon Diyos, ay magpailalim. Gayon din aming amataming Diyos, sila po na meron pong mga pinagdadaanan po na mga karamdaman na naniniwala that you can do something for them, O Lord Jesus Christ, upang sila'y gumaling. Katulad po, Panginoon, ng mga pinapanalangin po namin sa araw-araw, Panginoong Diyos, ang kapatid na JC at Chanco ng Quezon City, at gayon din kapatid na Reverend Marvin Solayo del Leon ng San Miguel, Bulacan, pati na Panginoon ang pamangkin ng kapatid na Felipe Satorno na nasa California. Batin mo, Panginoon, kung sino siya, at gayon din ang Pastora Delia Agustin na Valenzuela ng Qatar. Itakoro sa Navarro, Meryl Navarro, Tinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, pati na Panginoong kapatid ng Hilita Luod ng Mindanao, Denmark on Boy, gayon din sila na mula sa Bacolod City, Cavite, ang kapatid na Efren Tanglaos, Sani Peña Perte, Rosemaria Magsila, Teresita Cabrigas, magi ang kapatid na Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio, USA, Jane Lumacan. Gaya di Panginoon kapatid na Angela Urizal de Leon ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija, at ang kapatid na Uncle Pedro Galliero Tangonan Senior ng San Mateo Isabela, at pati ng kapatid na Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela, Melita Celeste ng Talim Island, Binangaw Rizal, Mirna Sanchez Raparandakanay ng Sydney, Australia, Doktora Pura Bawan ng City Balanga, Bataan, Heights Chan Pulido ng Calawag, Quezon, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Nika Cruz, Bagtas, at Nanay Sophia Mercado ng Bataan, Pastor Baby Bulgado at Connie Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Metro Manila, at gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Reverend Bernard Basig na nasa USA, Reverend Dante Bong Simon na nasa California, USA, at gayon din ang kapatid na Reverend Simeon Labasan Arsiaga ng Tarlac, at ang kapatid na Isul Espiritu at Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, at maging ang kapatid na Pastor Olivero Chia at Stephanie Reseros Chia ng Cebu City, Ami Pianar, at gayon din ang kapatid na Edmond Cruz ng Sito Balanga, Bataan, Teresita Yumul Mendaros at Connie Bio ng Dinalupihan, Bataan. Yes, at sa lahat pa ng merong karamdaman na pinagdadaanan sa mga panahon na ito, yes, lahat po ng nasa pag-abutan at sila na nasa kanilang mga tahanan, inyo pong pairugan, Panginoon, na lahat po sila ay makararanas ng inyong pangako, ng inyong pagliligtas, ng inyong pagpapagaling, at gayon din, Panginoong Diyos, upang sila ay ma-restore, makarecover ng maging mainam at maayos po, mabuti ang kalagayan ng kanilang kalusugan at pangangatawan. Yes, pagpalain din ang matugunan ng kanilang mga financial at spiritual na pangangailangan sa araw-araw, and even to bless their livelihood. Lord Jesus, samahan niyo kami sa buong araw na ito at gayon din sa mga araw pang darating. Maasahan namin, Panginoon, ang ipatuloy na pag-iingat, pagliligtas ay amin pong marating. Inyong kapayapaan, O Diyos, pang ipagkakaloob. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Patuloy mo kaming linisin, pagindapatin, Panginoong Diyos, sa lahat po ng panahon. Yes, aming pong may sagawa ng matagumpay lahat po ng gawain sa buong maghapon na ito. At gayon din sa aming muling kakaharapin na buong magdamag, Panginoon, ay maging okay, maging mapayapa, at magising kami muli sa darating na kinamagahan na ligtas, malusog ang aming pangatawan na merong kasamang mga ngiti at galak sa aming mga puso at mga labi. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta kayo mga ka-ride on sa ating Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta pamilya ninyo?
Kumusta ang kalusugan ninyo? Kumusta ang hanap buhay ninyo? Kumusta ang inyong mga ministeryo? Kumusta ang inyong mga pinagkakabalahan sa araw-araw? Yes, mainit pa rin ang panahon na ito, kaya kaingat tayo. Pero dito ngayon sa Cavite, partikular sa Bacoor City, ay parang makulimlim at parang gustong umambon. Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid sa ating Panginoon, shout out pala kay Care at si Tin Tangonan ng Caloocan City dahil kung nawala man yung aso namin at chow chow ay meron din naging kapalit na kung saan ay maliit na aso. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Problema ko naman ay napakalikot at talaga naman kapag nakikita ako, inakyat yung aking pantalon, yung aking mga paa at gusto niya yung hinihimas-himas, gusto niya yung laro-laruin mo siya. Hallelujah at praise the Lord. Uri ng pangagay, hindi na kanyang buntot ay gano'n ng gano'n at hallelujah at praise the Lord. Paano mo nga siya yung kumukumpas sa choir? Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at yes, at gayon din na kung saan ay ating pong tunghayan ng mga comments na inyo pong pinarating sa Ride On Ministry. Thank you for your presence. Salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa episode ng Ride On Ministry voluntarily at gayon din. Yes, how are you my dear kapatid Josie Rose Evangelista Soliben ng Maria Aurora Province. God bless the whole family at gayon din ang buong mamamayan at probinsya ng Aurora. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat. Ibibigay po ng puso, buka ng tao na panatagad gayon din ang panalangin. Kumusta ka kapatid na Elaine Malonzo Mercado dyan sa Bandang Batan? God bless the whole family and your work at gayon din lahat kay dyan sa Bandang Batan. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop Litangonan. Maraming salamat gayon din po sa iyo. At pakumusta mo ko sa iyong mother, yes, Nanay Sophia Mercado. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Pastorina Dato ng Sitabaranga Batan? Yes, God bless the whole family and your ministry, Whole World Friendship Prayer Brigade. At gayon din sa ministry mo na araw-araw ay marami naka-upload dyan sa iyong Facebook. Hallelujah! At ang kanyang comment, blessed and beautiful Tuesday morning po, Bishop Lito, Ate Jean, and Olabia, and all. Right on the ministry, glory to God po. Yes, thank you, blessed and beautiful Tuesday rin sa inyo lahat dyan. At God bless you all. Added comment. Mula sa ating kapatid na Elaine Malonzo Mercado. Yes, amen. Tunay ngang kaibuti ng ating Diyos. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes. How are you, my dear Jaconesa Eliza Dormeo Gansit ng Ciudad Adelina Village Medicures ang Trece Barteres City? God bless the whole family and your ministry, lalo na sa ating Reverend na Bonifacio Gansit at gayon din dyan sa kabuuan ng church natin at sa buong Cavite. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Ma'am Jean, Lola Diconis Biya at sa lahat ng Ride On Ministry. God bless. As always, so sad naman Bishop nangyari for bibi ninyo. Yes. Hallelujah. Ha? Saso, nga. Purihin ng Panginoon. 10 years na yan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din, anyway, pinalitan naman ng ating Panginoon ng panibagong chikiting. Hallelujah. At gayon din mula sa ating kumare na ang kanila mga uploaded sa Facebook ay talaga naman very excited. Hallelujah. Puri na Panginoon kapatid na kumare, Educator Jocelyn Makatokal Baklig ng Estado ng Sitabalangan Bataan at gayon din ang kanyang mahal na asawa Reverend Alex Baklig ng Just Living Water Medicis Barangay Government Maribelas Bataan. God bless the whole family and your ministry at ang kabuuan ng Bataan. Yes, mapagpalang araw po Bishop Ate Gina Nolabia and family. God bless your family po. Maraming salamat. Gayon po sa inyo dyan at gayon din ang kanyang emoji ng puso at panalangin. Hallelujah. Yes, how are you my dear kapatid na Melita Celeste at Pastor James Celeste ng Talim Island B ng Rizal. Yes, God bless the whole family and your ministry at gayon din ang kabuuan ng Binangonan at probinsya ng Rizal. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop Lito Ma'am Jean Itabiyayat sa lahat ng Ride On Ministry at God bless you always. Maraming salamat.
Gayon din po sa inyo dyan. Pwede mo dyan po ng panalangin, puso, peace. Mo kanang tao na kang may puso sa dalawang mata at gayon din may isal sa dalawang mata at gayon din iba-ibang klase ng mga puso at iba-ibang mga kulay. Mukha ng tao, may puso. Parang panatag na puso. Meron din puso na kung mukha ng tao po lumalabas ang puso dito. Hallelujah, praise the Lord. Talbo sa malunggay. At gayon din ang bulaklak ng gumamela. At gayon din ng sunflower. At gayon din ang mukha ng tao na may turutot. At gayon din ang bulaklak ng rosas. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, kumusta ang gobernador ng Quezon City? Governor B. Vilma Domingo ng Pansol. Quezon City rin Manila. God bless the whole family. At diyan sa batang Quezon City, purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang kombe mapagpalang umaga po, Bishop, sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Amen at amen. Yes. Ang kanyang emoji ng blessing. At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars at gayon din sa ribbon. Meron nakasulat na blessed at gayon din sa kanyang emoji ng puso. Meron nakasulat na amen. Kulang ng N. Exclamation point. Merong 5 stars. Gayon din natin comment mula sa ating kapatid na Milita Celestra. Amen. With 3 prayers. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. With 5 panalangin. Gayon din kanyang emoji ng blessing. Ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars. At gayon din merong nakasulat na blessed sa ribbon. At gayon din ang kanyang emoji ng bless na bless. Yes, bless na bless. Hallelujah. Purihin natin na paggayin din ang kanyang isang mangkok na malaki na punong-puno ng iba-ibang klase ng prutas at meron dambuhalang puso na background at meron nakasulat na love you all. Thank you very much. Love you all. Emoji ng puso, meron lamang stars, merong amen. At gayon din ang emoji ng panalangin. Emoji ng blessing at gayon din ang panalangin ng kanyang buhat-buhat ng malaking puso. Hallelujah, dumadaloy pong puso pataas kay Lord. Puri na pa, gayon din ang kanyang emoji ng glory. Hallelujah, at gayon din ang kanyang yakap-yakap na puso. Hallelujah. Kumusta kayo dyan sa bandang Nueva Ecija, kapatid na Bel Diaz Pinto. God bless the whole family. At gayon din ang kabuuan ng Nueva Ecija, ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop Lito Tangonan, Man, Jean Grace Tangonan, at sa lahat po. God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Wala ba niyo po ng panalangin mo ka ng tao na panatagad gayon ng puso at gayon din ang ebidyan ng blessing. Hallelujah. At ang kanyang added comment, amen. Thank you Lord sa umagang kay ganda punong-puno ng iyong pagpapala, Panginoon. Yes, wala ba niyo po ng panalangin mo ka ng tao na panatag puso at gayon din ang panalangin mo ka ng tao at gayon din ang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars sa ribbon, merong nakasulat na blessed. Hallelujah. Musta kayo dyan sa bandang Caloocan City, Metro Manila, lalo dyan sa bandang Maligaya Village. Kapatid na Mirna Binson, how are you my dear? Kumusta ang buong pamilya? God bless you all dyan. Gaya ni kabuuan ng Caloocan City, Metro Manila, kanyang comment. Good morning po, Bishop. Pa-prayer po sa sambahayan, di po nakapag-church nung linggo po sa kadahilan po na aksidente ang anak ko si Bernard Binson sa motor. Nabanggan niya po ang kotse, medyo ang babayaran sa kapatid na may-ari ng motor. Sana maago po siya, mandalas po umalis. Maaga po siya. Magbago. Siya mandalas po umalis nang di nagpaalam sa magulang at doon na po makilalang magulang pero desisyon nila masunod. Sana po malagpasan namin ang problema nila. Magulang pa rin sasagot ng lahat. Ama, magulang pa rin ang sasagot ng lahat, di ba? Parang kung makaka-relate kayo ng mga magulang dyan, anong problema ng tahanan? Magulang pa rin ang siyang lalapitan. Well, mainam na yon kaysa yung hindi na nilapitan ng mga magulang. Yes, magulang pa rin sasagot ng lahat sa halip na ipabili na lang na makakain. Yes, yan lang. Napunta po sa ibang gastusin, bahala na po si Lord. Mag-provide, wala po akong lalapitan. Kundi sa inyo po, Bishop, prayers po na gumaling na si Bernard Binson, na makapagtrabaho na siya, makabayad na sa lahat ng kinakaharap niyang damage ng sasakyan. Hallelujah.
Alam niyo po ay yung ganyang pangyayari ay kuminsan ay abala, magastos. At gayon din lalo na yung nabangga ay kung saan i-estimate niya yung kahit na maliit ay bigyan mo ako ng 10,000 pagagawa ko yan. Alaga naman purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang added comment pa, ligtas naman po kasi marami sugat katawan niya, hirap kumilos, sana mabago na siya, bigyan naman po sana halaga ng magulang nang di naubusan ng paalaala araw-araw po. Yes. Talaga naman, aming Ama at aming Diyos, ang puso at malasakit ng inang nagmamahal, Mirna Binzon Caballes, sa kanyang minamahal na anak na si Bernard. Nawa, Panginoon, ay malagpasan itong aksidente na ito. Nang gumaling siya, Panginoon, ng lubusan sa lahat po ng kanyang tinamo na sugat, sa mga sumasakit sa kanyang katawan ay ma-restore muli upang manumbalik, Panginoon, ng good health and wellness na meron siya. Marapatin niyo, Panginoon, at anumang mga gastusin ay inyo pong ibus, Panginoon, ang inyong blessing. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon Diyos. Gayon din ang pakiusap, panalangin ng kanyang mahal na ina upang sa ganon ang kanyang anak na si Bernard ay magbagong buhay na. Hallelujah! And that we claim and we declare and even to bless the whole family, ang kanilang mga kabuhayan at pangangailangan lalong mapagpala at gayon din na lalong lumago at tumibay ang kanilang pananampalataya at gayon din ang kanilang paglagong espiritual. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Shout out kay Bernard, Bernard Binzon Caballes, at pakinggan mo ang pagsamo ng iyong mahal na ina. Hallelujah. Gayon din natin, comment mo na sa ating kapatid na Bel Bias Pinto. Amen po, Bishop Litangonan. Binabudi po ng panalangin, bukaranto na panalagayin din ng puso at ng kanyang yakap-yakap na puso. Hallelujah. Well, shout out sa ating kapatid na Nel Danunan dyan sa Batang California, USA. God bless the whole family at sa lahat po ng dyan sa Batang Amerika. Puri na pa yung Tita Cruz Navarro ng City Balanga, Bataan. God bless the whole family at gayon din ang kabuuan po ng Bataan. Puri natin ang Panginoon. Gayon din, how are you, my dear Pastor Pablito Puliantes ng Binangan Rizal. God bless the whole family at gayon din sa lugar ninyo ang kanyang comment. Good morning po. Maraming salamat. Good morning din sa iyo, Pastor. At gayon din, added comment mula sa ating kapatid na Josie Rose Evangelista Soleben. Amen. At winabadyo po ng puso at gayon din ng emoji ng panalangin. Meron nga ba the stars sa ribbon, meron ng kasulat na blessed. Added comment mula sa ating kapatid na Melita Celestra. Amen. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Yes. Winabadyo po ng panalangin at gayon din. Kumusta kayo dyan sa bandang Calaca, Batangas, kapatid na Minerva de la Cruz. God bless the whole family at gayon din ang kabuuan ng Batangas. Hallelujah, we give po ng blessings at gayon din ang kanyang emoji ng puso. Meron lang mga stars, meron kasalat na amen. At gayon din added comment mula sa kapatid na Josie Rus, yung Evangelista Soliben. Amen to God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. Peace be with you. God bless you, your family and your ministry. Bishop, thank you very much. God be the glory. With the po ng panalangin puso. Puso mo ka ng tao at gayon din ng panalangin. Hallelujah. Added comment mula sa kapatid na Diaconessa Eliza Dormeo Gansit. Salamat po, Bishop, sa message. Welcome. To God be the glory. Gabay ulit sa maghapon. God bless. Hallelujah. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Melita Celeste. Bishop, opo, pakisama po ako sa prayer. Palagi pong sumasakit likod ko. Makirot aking dibdib. Salamat po. Yes, aming Ama at aming Diyos. Inyo pong lagi na kung sana'y kadaupang palad ng kapatid na Melita Celestra. Ang napakasipag na asawa po ng aming lingkod. Hallelujah. At inyo pong pagpalain siya ang kanyang kalusugan, ang kanyang pangatawan, upang saan man bahagi ng kanyang katawan sa bandang likuran na sumasakit at gayon din na makirot ang kanyang dibdib ay humupa at gayon din, Panginoon Diyos, ay maibsan siya.
At higit sa lahat, Panginoon, ang kanyang lubos na kagalingan muna sa kanyang pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon. Marapatin niyo and that we claim and we declare, and even to bless the whole family of Celeste and the ministry that they are doing every day dyan sa bandang Talim Island, Binangon, Rizal. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Wherever po ng mga panalagay, hindi na mukha ng tao na lumalabas mga puso. Yes! Mula sa ating kapatid na Ben Caballas, dyan sa bandang Santa Rosa, bandang Laguna. Ang asawa ng kapatid na Mirna Binson Caballas. How are you? Kumusta kayo dyan? God bless the whole family at gain din sa inyong mga trabaho dyan. Kanyang comment, good morning po, Bishop. Panalangin po sa work po ako ngayon para sa pamilya ko po. Need ng budget araw-araw po. Maraming salamat po. Pinag-pray mo kami lahat po. Bahala na po. Si Lord magsukli sa iyo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, hallelujah, at patuloy na pagpalain ka ang iyong trabaho at gayin din ang iyong mga kasama at gayin din ang iyong mga boses yan. At gawaran kayo na palagi na good and healthy na pangatawan at kalusugan. At gayin din matukunan lagi ang inyong mga pangyalan sa araw-araw, lalo na sa larangan po ng pang-araw-araw na budget. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa sukli. Hallelujah. At gayon din na kung saan, alam niyo po na kung saan hindi nawawala po sa buhay natin araw-araw budget. budget dito, budget din. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din mula sa ating kapatid na Betty Jane sa Libersosa ng Ilagan City, Isabela. Yes, how are you, my dear? The whole family at gayon din dyan sa bandang Cagayan Valley. God bless you all. Hallelujah, praise ang kanyang comment is watching with you po. Thank you very much. Gayon din ating comment mula sa ating kapatid na Milita Celeste, Bishop Opo. Pakiawi po ito sa page 84, Mansion over the Hilltop. Sa Tagalog ninyo awitin, Bishop. Marami pong salamat pati kay Mama Jean. Hallelujah. Wilabili po ng panalagay din ng buka ng tao na lumalabas po ang puso. Hallelujah. Gayon din ang kanyang added comment. Yan, hindi ba added comment kundi mula sa kanyang iniirog na asawa. Yes, Pastor James Jaime Celeste ng Talim Island, Binangon, Rizal. God bless you, your ministry and the whole family. Pag-extend ang ating regards sa mga kapsaran dyan at gayon din sa mga laigo dyan, sa mga mission churches natin, ng kanyang comment. Blessed morning, pakisama po ang program ng ating church na gift giving para sa 200 na mga bata at 200 na kabataan po. Dami naman, ano po? Ang ating mga mission nawa ito'y maging matagumpay. To God be the glory. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, sa prayers po, naway patuloy na pagpalay ng mga kapatiran sa OCC Operation na Christmas Children po. Hallelujah at praise the Lord. Ibig sabihin nito ay mangyayari sa December. Purihin natin ang Panginoon. At ano ba ang date nito? Nang sa gayon ay makalusob tayo dyan at makatanggap tayo ng gift-giving. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Aming amataming Diyos, pagpalain po ang programa ng mga churches natin dyan sa bandang Talim Island, Binangon, Rizal, sa paunguna ng aming Pastor James Celestra. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng mga beneficiaries na mga bata na 200 at gayon din 200 na mga kabataan. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay 400 ito at gayon din maliban pa sa mga at gayon din sa mga unexpected na pupunta doon. Purihin ka, Panginoon, at maging matagumpay, mapagpala at pagpalaan niyo, Panginoon, mga batang ito nang sila'y lumaki na kaaya-aya, maging mabubuting mga citizens at gayon din mga mananampalataya sa iyo at gayon din na sila sa darating na panahon ay maging leader sila ng mamamayan at gayon din ng iglesia. At sila makatatapos ng kanilang pag-aaral at magiging matagumpay ang kanilang mga kinabukasan. Pagpalain niyo rin, Panginoon Diyos, ang OCC Operation Christmas Children na programa. In the mighty name of Jesus, yan po ng aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah, shout out sa 200 na mga
na mga bata, 200 na mga kabataan, at gayon din ang OCC Operation Christmas Children. Hallelujah. At gayon din, kapatid na ko, Mari, di ko si Evangeline Eugenio Rusquita ng Bukidnon, Mindanao. Kumusta ang pamilya at gayon din, kumusta ang paring dating Diaz Reverend Tino Rusquita? God bless the whole family of ministry at gayon din ang kabuuan ng Bukidnon, Mindanao. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning Bishop Lito and Madam, God bless your ride on ministry, watching here at Bukidnon. Hallelujah at praise the Lord. Yes po rin Panginoon, ipakamusta mo kay paring Tino at gayon din sa lahat dyan. At kailan kayo tayo mga kadalaw dyan sa Bukidnon. Hallelujah. Meron din mga tanguran dyan. Hallelujah. At gayon din mo lang sa kapatid na Pastor James Celeste added comment, dalate po, pero ipamimigay ngayong buwan ng Abril po. Halaga naman, buwan ng Abril, anong date yan ng baka sakaling walang kasabay ang schedule natin nang tayo ay umila. Hallelujah, praise the Lord. Urihin natin ang Panginoon. God bless yan. April na pala yan. Ibig sabihin ay maring bukas, maring next week, maring sa last week ng April. Yes, at gayon din mo lang sa kapatid na gonna be, emoji po ng panalangin. Hallelujah at praise the Lord. Balikan natin ng awit request ng ating kapatid na Abiliter Celeste Mansion Over the Hilltop, at meron pang page. Yes, buklatin natin. Palagay ko ay pares tayo ng ginagamit na manipis na imnaryo na ito po ay bigay ni Pastor Bamba matagal ng panahon. Wala pang pandemic yan, kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. And praise the Lord na the mansion over the hilltop. Kung sino man ang nag-compose nito at gayon din ang lapat ng musika nito ay ating pong ina-acknowledge at pinapasalamatan. Hallelujah. Hanapin po natin ang pitch nito para hindi po tayo mag-yok. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian, gintong alak. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, kakaulayaw ay dusa't saklap. Walang sarili tirahang tiyak doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira
doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayamat. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Palakpakan natin ang Panginoon sapagkat meron palang mansion over the hilltop. Hallelujah! At purihin po natin ang Panginoon. Yes! Pinapasalamatin din natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At praise ang Holy Spirit, ang Diyos, amang nag-iisang Diyos na hayag sa itong persona pero isang Diyos. At gayon ang buong kalangitan ng Panginoon sa lahat ng mga angels. Hallelujah! At gayon din, added comment mo na sa kapatid na Pastor James Celestra. Opo! Hallelujah! At praise the Lord! Purihin natin ang Panginoon. At gayon din akong saan ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang papalang po sa pati sa atin mula episode 1028 tungo sa marabang episode natin harapin mula Lunes hanggang Biyernes. Hallelujah at praise the Lord. Yes, may sa katuparan natin ang buong gawain natin sa buong maghapon na mapayapa at matagumpay at gayon din ang ating harapin na buong magdamag, maging okay at magising tayo sa umaga na maluwalhati at ligtas. Mapayapa, taglay natin ang malakas na pangatawan. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin po yan sa muling pagkikita. God bless you all at gayon din sa lahat po na mararating ng episode na ito saan man kayo naroon sa bandang Luzon, sa bandang Visayas, sa bandang Mindanao at gayon din beyond the Philippines. God bless you all. Babay po sa lahat at sa muling pagkikita. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes.